Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magsimula. So, maaari na po tayong pumasok at umupo po sa harap. So, ayun po, para po sa ating panimula, inaanyayahan po ang bawat isa na kamayan at batiin po natin ang ating mga katabi. Magkamayan po tayo. Resurrection or the Holy Week. Hindi po ba pinaalala sa atin noong nakaraang linggo at kung napanood po natin, pinaalala sa atin kung paano nagsakripisyo ang Panginoon sa ating buhay para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kahit na tayo yung dapat nag-suffer sa mga panahon na yun, tayo yung dapat na hindi kalugdan, pero ginawa ng Panginoon para sa atin because God is faithful. So, pinakita po doon how God's being generous during that time, and He gives Jesus to be crucified to atone for humanity's sins. And Jesus offers His body and blood as food for spiritual nourishment. And Jesus, acting as a servant, washes His disciples' feet, demonstrating humbling love and generosity of time and dignity. And napakarami pa pong iba, napakaraming sakripisyo na ginawa ng Panginoon para sa atin, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, kahit na hindi tayo karapat-dapat, kahit na ang dami nating pagkukulang. Sa kabila nun, never siyang nagkulang para gabayan tayo sa ating buhay. At kaya po, I believe and I think God really deserves na ibalik natin lahat ng papuri pa, salamat sa Kanya. Kaya inaanyayahan ko po ang bawat isa na magpahayag ng inyong pasalamat or kung paano kumilos ang Diyos sa inyong buhay sa mga nakalipas na araw or nakalipas na linggo. Pero dahil ako po yan dito sa unahan ko na po. So ayun po, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi hindi siya nagpabaya. Actually, mag-iisang buwan na po walang work kasi nagpahinga po kasi na-drain ako sa previous work, and glory to God kasi sa kabila ng yun, hindi siya nagkulang. Grabe po yung pag-provide ni Lord sa pangangailangan, sa araw-araw na pangangailangan po namin sa mga bayarin. And nagpasalamat din po kay Lord sa buhay ni Papa na ginamit niya para, ayun, kahit po hindi pa ako nakapag-work, si Papa yung sumalo. At sobrang grateful ako at nagpasalamat sa patuloy na pagkilos niya. At isa yun sa proof na God really provides. So, baka po may ibang gusto magpasalamat or magbigay ng testimony para at kung paano kumilos si Lord sa kanilang
Gusto ko magpasalamat sa Panginoon, unang-una, sa DJ namin. Yung DJ namin na nangyari every week. Salamat sa Panginoon kasi yung konsistensya, lahat ng member nandun, lahat tumadalo. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung konting sakripisyo namin sa umaga, yung team, 8:30 ng umaga, nandito na kami sa church. Salamat sa Panginoon dahil ginigising kami every Sunday. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa aming leader, kay Tatay Ando, na papasalamat ako. Salamat sa Panginoon para sa buhay ni Tatay Ando kasi nagtsatsaga na sa amin, naturuan kami. Tuwing linggo. DJ namin, hindi lang sa basta DJ na. Naging training ground na siya kung paano kami matuto how to share the gospel properly, to share the word of God properly. Tuturo kami natin Ando. Naalala ko para ako nasa school din eh. Kasi binibigyan kami ng assignment. Kailangan susundan ko kapag sunduin yung verse na to. Ang gagawin niya, sasabihin niya yung laman ng talata. Kami naman, sasabihin namin kung anong verse yung binabanggit niya. So, nagpapasalamat ako dahil sa pagtataga na sa hectic yung schedule niya, John, ganoon din. Andun yung sakripisyo niya. Wala man sa akin dito, pero sa Panginoon, nagpapasalamat ako para sa buhay. Pagtataga niya sa amin, although talaga si Tatay Ando, medyo ang schedule minsan wala siya. Nangyayari, hindi lang natutuloy yung aming DJ every Sunday. Kung merong lakad, merong hindi makakarating kasi may purating lakad yung bawat isa. Si Tatay Ando naman hindi rin nakakadala kung minsan kasi nasa dagat lumalangoy. Nagpapasalamat ako dahil nagpapatuloy yung aming team dito. Nagpapasalamat ako sa DJ namin dahil may mga tatay na nagpapatuloy dito sa Doña Carmen. Walang absent, tuloy-tuloy. Ngayon, wala kasi si Tatay Ando sa Batasan, doon sa Mag-isip. So yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Napupuno kami ng pagpapala tuwing linggo. So, kasi bago mag-service, nandun kami sa baba, pinakakain na kami ng tatay namin. So pagdating dito, kakain ulit kami ng sumpaan ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya. To God be the glory. Sige po. Ang galing talaga ng Ate Oxy. Yun ang pinasasalamat ko. Ate, ang pinapasalamat ko, na-break ko yung mga naulila kong kapatid na maagang mga namatay. Ng mga bata silang namatay, hindi nila inabot ang 60. Pumanaw pala, sorry mga pumanaw ng kapatid na isang 46, 58, 59. Salamat, na-break ko yun. Salamat din sa Lord. Sa lahat, sa Lord talaga. At salamat din dahil ipinits ako ng mga anak ko. Tingnan niyo naman, Schoolboy complexion. Maraming salamat. Salamat po sa buhay ni Papa at sa buhay ni Tito John na napatuloy na kumilos si Lord sa kanilang buhay. Baka meron pa po gustong magbahagi or mag-testify kung paano kumilos. Ayun po, sa mga hindi nakakalam, si Kuya po nakakonfirm siya sa Diliman Doctors dahil po sa lung problem. So may hangin po yung right lung, yung labas ng right lung niya. And praise God po, naging successful naman yung procedure. Pero ongoing pa din, mayroon sa tubo, may nakapasok ng tubo sa kanya para lumabas yung hangin. And ongoing po yung procedure na yun. Monitoring po, tapos yung result ng CT scan, sanang game okay po para malaman po rin natin nila. Pag-pray po yung recovery niya, and yun, salamat kay God sa provision niya, and salamat sa parang sinusustainability everything. Ayun po, glory to God sa pagsulong na siya. Sige po, baka po may gusto pa pong humabol or sige po, Tito Tom. Wala pong hangin sa ating lungs, pero sa tiyan ko po may hangin.
Hindi, kidding aside, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kami doon sa village sa St. Ignatius po, nakapag-start na po kami ng Bible study sa mga gwardiya. Salamat at na-reach out po namin sila dahil nakita namin kung gaano sila hamakin ng mga mayayaman. 2 batch po yan. Pasok po nila ng 6 o'clock at saka 7. Kaya 2 batch po yan. 14 lahat po sila doon. Kaya pinagpapasalamat namin sa Panginoon dahil nabigyan kami ng pagkakataon ma-reach out ng mga gwardiya dahil sila po yung nagumagwardiya sa buhay ng bawat sa amin yung sa village. So, pinagpapasalamat namin sa Panginoon na opportunity na makarinig sila ng salita ng Diyos. At napakinggan po namin lahat ng mga daing nila at na-encourage kami actually purihin ang Panginoon. Hindi po na may gusto pong habol sa likod po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kasi po ako'y nagdaos ng kaarawan kahapon. Ako po'y pinaganda ng aking post kahapon. Talaga po, sabi ko, ako po'y nagpaalam kahapon, pero itong charge po na ito, lagi ko po itong madadaanan. Pinag-prepare ko po talaga na sana po ako'y payagan nila. So, napinayagan naman po ako sa aking pagpapaalam sa aking news kahapon. Kaya po ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sa pagdana po ng aking kaarawan kahapon, ay lubos po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At umabot po ako sa edad na 56 po. Ako'y 56 na po kahapon. At ang aking po mga anak ay nakadalo po sa aking trabaho kahapon. At dahil po sila galing ng Bataan, galing ng Laguna. So nakaatin po sila sa aking trabaho kahapon. Sila po isang sasakyan. Hindi ko po inaasahan na sila darating. Pero bawal po sa aking trabaho. Pero pinakiusap po sa aking amo. Pero pinatuloy naman po sila. Ako'y nagpapasalamat po at ako'y nagagala. Sa tagal po ng aking mga anak na hindi po nakakaatin sa aking birthday. Edad po ako ng 26, hindi po sila nakakaatin. Dahil po ako'y nasa aking trabaho. Hindi rin po ako nakakaatin sa kanilang tahanan kasi po ako'y busy. So kahapon lang po ako nagkaroon ng time na dalawin po ako ng aking mga anak sa edad kong 56. Kaya po napakabait po ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag po tayo makakalimot. Ako po hindi nakakasamba dahil po ako busy sa aking trabaho. Pero araw-araw po ako hindi po natigil sa pag-prayer po na sana po ako'y makapasok ng isang church kahit po ako'y naandito. Iyon po, talaga pong ako'y nakiusap sa akin po kahapon, ma'am, ako po'y pwede niyo pong payagan sa araw po ng linggo. So pumayag naman po sila. Ako'y po'y talagang natuwa at nagalak na yun na ibinigay niya po sa akin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa buhay na bawat isa na nagbahagi kung paano kumilos si Lord. And alam ko po sa bawat isa sa atin may mga personal na pasalamat din tayo sa Panginoon at tayo lang nakakaalam kung paano kumilos si Lord sa ating buhay. So, gusto po na magkaroon ng maikling panalangin bago po tayo magsimula. Yes, Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Lord God, na binigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na magsama-sama, Panginoon, at papurihan ka, Lord God. We glorify your name, Panginoon, at itataas ka po namin sa araw na ito, Lord. And we pray, Panginoon, na anuman po ang iyong salita na nais na iparating sa amin, Panginoon, ay may apply namin sa aming mga buhay, Lord God, at mag-reflect ito, Panginoon, sa aming mga pagkatao, Lord God. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ito ang ikalulugod, Lord God, ng iyong sarili, Panginoon. And Panginoon, and we pray, Lord God, na sa araw po na ito, Panginoon, patuloy ka pong kumilos at maghari, Lord God. Itago mo po kami, Panginoon, sa iyong likuran, Lord God. Ikaw po ang mag-show, Panginoon, ang mag-show up dito sa aming kalagitnaan, Panginoon, at kumilos, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, sabi po sa unang taga-Thessalonica, verse 5, chapter 16 to 18, magalak kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon
Gamitin po natin ang ating mga bibig at kamay upang pasalamatan at awitan ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hindi ko maunawaan iyong dahilan. Bakit ako'y iniling o hinala?
lahat. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating trabaho, higit sa lahat sa kalagayan ng ating bansa. Kumusta po ang ating mga pinagdadaanan ngayon? Subalit yun pa man, sinasabi po sa Romans 12, sabi na po dito, patuloy din tayo magalak sa pag-asa, maging matiisin sa pagdurusa, at maging matyaga sa pananalangin. So tayo po ay manalangin, samahan niyo po ako sa umaga nito. Aming dakilang Diyos, kami po ay sama-samang nagpupuli, sumasamba sa iyong kataas-taasan. Ikaw po ang Diyos naming banal, may katotohanan at makapangyarihan. Ang nag-iisang Diyos, naghahay sa buong sangkatauhan. Aming matapat na Diyos, matuwid at napakabuti po sa amin. Ikaw po ang aming pag-asa at kumakalinga sa amin magpakailanman. Pinagpapasalamat po namin dahil hindi man kami karapat-dapat tumanggap ng mga pagtiyaya at mga pagpapala. Subalit kinahulugan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagsalangsang at mga nagagawang mga kasalanan. Tulungan niyo po kami may wasto ang aming mga pagkakamali at mga nagawang mga kasalanan. Sa aming kapwa, sa isip, sa salita at mga ginagawa. Aming dinadalangin, nalilisin mo po ang aming puso at karunihan ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Tulungan mo po kami magpatuloy, maging tapat, talikuran ang aming mga maling landas. Father God, tanggapin mo po ang aming pagpapakumbaba, pagsisisi, at gabayan mo po kami upang makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Ama namin Diyos, sa kalangitan at ang kataas-taasan. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Ang katapagan ng pag-ibig mo sa amin ay nagtutuklod sa aming mga puso at magpagtitiwala sa iyo. Pinakikinggan ang aming mga panalangin at sa kalayaan na pinagpunin mo kami makalapit mo sa iyo. Patuloy po natin pinagkakatiwala at pinagpapasalamat ang mga buhay ng lahat ng mga ministry coordinators, workers, missionary, at lahat po ng miyembro ng aming iglesia. Kasama po ang mga ministerial ng mga gawain ng iglesia ng Lord of Life Christian Fellowship. Kasama ang Batasan Outreach. Patuloy mo po patnubayan sa bawat desisyon, sa mga gawain. Patuloy mo po samahan ang bawat isa. Pagkulooban mo po ng kalakasan, patatagin at protektahan panglubos ang aming mga pananampalataya. Lalo sa gitna ng krisis, mga pangamba, suliranin, tulungan mo po kami pagkalooban ng karunungan na makita ang pagkakataong makatulong at lakas ng loob na isagawa ang walang hinihintay na anumang kapalit. Naway ang aming mga buhay ay magsilbing halimbawa ng iyong pag-ibig. Takpan mo po ng iyong kabutihan at lakayin mo po kami sa paglilingkod. Makasunod po kami sa iyong dakilang layunin. Tulungan at patnubayan mo po kami maging mabuti sa lahat ng tao upang sa pamamagitan ng aming buhay ay makita nila ang iyong liwanag at katotohanan. Aming dakilang Diyos, kami po ay dumadaing, nalulumbay, at nagigilagpis sa kalagayan ng aming bansa. Hindi po nilip sa iyo ang pinagdadaanan ng aming bansang Pilipinas. Maraming balakid sa pagsugpo ng korupsyon para sa lahat ng mga pagpapanagutin ang lahat ng dapat managot. Mga nagkalat na mga fake news sa social media, mga kasinungalingan, panlilinlang, naglalabas ang mga fake news against the Philippine government sa pagsuko ng corruption at sa pagtugon sa global crisis ng pamahalaan.
Dalangin po namin na mag-ibabaw ang katotohanan. Pagkalooban mo po ang aming Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasama ang kanyang mga cabinet secretary at ang lahat ng mga katungkulan sa government na magpakumbaba sa iyong harapan sa kabila ng mga kinakaharap ng mga suliranin. Pagkalooban mo po sila ng guidance, wisdom and truth, kaalaman at kaunawaan. Mapagtagumpayan po ang mga pagsubok sa aming bansang Pilipinas sa bawat desisyon at pagkilos sa kanilang gagawin. Dear God, grant Panginoon strength to serve with humility and courage. We pray, Father God, may His leadership bring unity and peace to our nation. Dakila namin, Diyos, kahabagan mo po ang aming bansa. Pangibabawin mo po ang katotohanan, matuwid at mabuting katuwiran. Ikaw po ang maghari at kumilos sa pagsupil ng kasamaan at ng kasinungalingan. Dito sa aming bansa at sa buong mundo ng sangkatauhan. Gawin din po ang ayusin ang kalagayan ng ibang bansa na dumaranas din, Panginoon, ng walang kapayapaan at pagdurusa. Dalangin po namin ang kapayapaan at katiwasayan ng kanilang bansa ay kanilang makita ni Panginoon. Sa iyong pagkilos, sa kaparaanan, makilala ka po nila. Ang Panginoong Jesus, Panginoon, ang magbukas po ng mga puso at isip ng mga leader na nabubudyat ng kaguluhan, na makita at makilala nila ang Diyos sa iyong kabutihan, kapayapaan, kaayusan at ang pag-ibig. Ama namin Diyos, patuloy po namin ipinapalalangin at nagkakatiwala ang pagpapagaling sa lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman sa Iglesia. Patuloy po namin nagkakatiwala ang pagpapagaling at fast recovery sa aming kapatid na si Mark John Dayat. Tulungan mo po siya, Father God, palakasin ang kanyang physical na kondisyon. Patnubayan mo siya, Panginoon, ng karunungan ang mga doctors at mapagtagumpayan ang mga procedures na mga gagawin sa kanyang gamutan. Gayun din po, Panginoon, palakasin at patatagin mo po ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, na ikaw po ang Diyos na nagpapagaling, kumakalinga. Yadalangin din po namin, Panginoon, ang kanilang provision sa pangangailangan nila, Father God. At pag-iingat din po, Panginoon, kay Erica sa kanyang kalusugan, sa pag-asikaso ng mga kakailanganin, gagampanin at patnubay. Pagtubayan mo po siya, Panginoon, ng lakas at kaaliwan sa gitna ng pinagdadaanan ng kanilang pamilya. Aming dakilang Diyos, anuman po ang aming pinagdadaanan, bantayan mo po ang aming mga pananampalataya. Patuloy po kaming magpupuri, ipinagkakatiwala ang lahat, sapagkat alam namin na napagtagumpayan na ng aming Panginoong Jesus ang lahat ng bagay. Pagdurusa, paghihirap. Patnubayan mo kami sa katiyakan ng katotohanan na ang Panginoong Jesus ay nagbigay ng pag-asa at katiyakan. Lubos-puso kami nagpapasalamat sa katiyakan ng kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Ipinapalalangin din po namin pag-iingatan at patatagin po ng lubos ang aming mga pananampalataya. Ihanda mo po kami ngayong umaga nito, Father God, sa pakikinig, ang aming puso, ang aming pagkaunawa, na ihahatid ng mensahe ngayong umaga. Patnubayan mo po ang aming kapatid na si Jemina Malinis sa paghahatid ng mensahe mula sa aklat ng 2 Corinthians 9:6 verse 15. The generosity of God's provisions. Sa iyo namin, Panginoon, iniaalay ang pinakamataas na pagsamba at pagpuli. Walhatiin at dakilain ang kabanalan ng makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus at sa patnubay na iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Tuloy po ang Diyos. Sabi po sa mga awit, verse 145, chapter 16-18, binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nag-uulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na kabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin niya ay
bawat isa na gawin natin itong isang panalangin. So, tumayo po tayo muli at awitan natin ang Panginoon. Thank
Thank you. Thank you, Grace. Salamat sa mga awit. And magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako na may oportunidad po muli na humarap dito sa inyo ngayong umaga. And nagpapasalamat po ako dahil, yun, after 2 weeks po yata akong hindi service. Parang feeling ko ang tagal-tagal pag ganun. Nandito na po ako muli sa harapan nyo at hindi lang po para umawit, magsamba, kundi para maghatid po ng kanyang mensahe. Kaya hilingin ko lang din po ang katapatan ng bawat isa sa atensyon po na maibibigay natin sa Panginoon, sa mga bukas na puso't isipan at mga tenga para po talagang manamnam natin yung salita niya ngayong umaga. And tulad nga po na nabanggit ko, ako po, last service ko po sa Lord of Life was March na. So nagulat ako nung linggo ay April, mid-April na pala. And parang ang dami pong nangyari nung nakaraang a few weeks. At di ko na po lalayuin pa na parang lately po yung mga bilihin or specifically sa gas, hindi na po natin kailangan lumayo pa na dahil po sa current world events or conflicts ay nagkakaroon po ng epekto sa atin. Magkano na po ba ang gas? Parang bumababa na po, may rollback na po. Pero hindi po natin maiwasan na talagang tumaas siya the past 2 weeks, no? Hindi na po natin kailangan lumabas sa Pilipinas para makita po ang effect or kahirapan na meron po ngayon sa, hindi lang po sa bansa natin, kundi sa buong mundo. And natural po na bawat isa sa atin siguro may onting alala. Personally po, meron din po kami na paano kaya ang finances natin? Paano kaya ang hinaharap? And mahirap pong isipin or pag-usapan siguro yung nabanggit na topic ni Grace kanina na generosity nga po ang tatalakayan natin ngayong umaga. Pero yun po ang topic natin and pinalitan ko lang po ng kaunti ang ating titulo, A Cheerful Giver po. Pero patungkol pa rin po ito sa pagiging mapagbigay ng ating Panginoon. And tungkol pa rin po ito sa biyaya at provision na nanggagaling sa Kanya. Pero ang pagiging masayahing nagbibigay po, cheerful giver, makikita po natin ito sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 15. So mamaya po babasahin natin siya, pero kung may mga Biblia po tayo, pwede po natin sundan yung kwento po na, or sulat ni Pablo na pag-uusapan natin ngayong umaga. Pero bago po natin isa-isahin talaga yung mga talata, paunting konteksto lang po na gusto ko sanang daanan po natin. Hindi naman po yung buong libro or aklat ng Corinthians ang pag-uusapan natin. Mula chapter 7 lang po. May kwento po kasi na mahalagang malaman natin tungkol po sa iglesia ng Corinto at yung isang iglesia din po na Macedonia. Si Pablo po, sa chapter 7 po, ay nagagalak po siya kasi yung Corinto daw, nakikita na po niya nagbabago at lumalago dahil po sa kanyang sulat sa kanila noong una. And nakikita na po niya na naglilingkod talaga sila sa iglesia sa pagsamba, sa pag-attend, sa pag-fellowship sa kanilang mga kapatid. Pero sa chapter 8 po, nagkaroon po ng paalala si Pablo para po sa mga taga-Corinto na parte ng paglago nyo at paglingkod nyo ay yung commitment or pangako ninyo na magbigay ng pinansyal na suporta sa mga ministeryo. Particularly po kay Pablo at sa kanyang mga ginagawa. Yung Macedonia naman po na church, or church po, iglesia po sa Macedonia, kinumpara po niya na sila, yung mga taga-Macedonia, wala silang pera masyado. Dumanas sila ng kahirapan. Pero masigla silang nagbibigay sa mga ministeryo, masigla silang nagbibigay sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Kinumpara po niya, sa chapter 9 po yung chapter natin ngayong umaga, kinumpara niya po sa Corinto na sana kayo din ay maengganyo o mahikayat na magbigay at tuparin yung pinangako niyong halaga dahil kita nyo na kung gaano lumalago ang iglesia ng Macedonia. So sabi niya, tingnan nyo sila. Sana kayo din, di ba nag-promise kayo na magbibigay kayo ng halaga sa amin? Sana tutuparin niyo yung pangako na iyon. Pero particular po si Pablo na may paalala po siya sa mga taga-Corinto sa ating teksto ngayong umaga.
Kasi may kakayanan naman po ang mga taga-Korinto eh. Nung time po na yun, mayaman or siguro may pribilehiyo po ang church nila na magbigay sa ibang tao. Kasi po yung lokasyon nila noon ay marami pong negosyo or kalakalan. Kaya hindi po mahirap ang mga taga-Korinto. Pero ang pinapaalala po sa kanila ni Pablo ay hindi po na wala kayong kakayanan, kundi ano ba yung puso nyo sa tuwing nagbibigay kayo ng tulong? Ano ba yung pinapahalalagahan nyo? And ano ba yung ibig sabihin talaga ng offering or ng tulong na binibigay nyo sa Panginoon? Kaya yun po yung babasahin nating paalala ngayong umaga. Sa verses 6 po hanggang 15. So kung maaari po, tumayo tayong lahat sa ating pagrespeto po ng kanyang salita. Basahin ko na lang po. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sapilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan, para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay, at lagi ninyong matutulungan ang iba. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ang kanyang mabubuting gawa. Ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan para lalo pa kayong makatulong sa iba. Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas niya sa inyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagdala ng bawat kaluluwang nandito ngayon para po magsamba, mag-fellowship at makinig po sa inyong salita. Salamat po dahil binigay niyo po sa amin ang inyong Biblia para aralin, para intindihin, at para i-apply po sa aming mga buhay. Naway magamit niyo po ang oras na ito na talagang mabuksan ang aming mga puso at isipan sa inyong mensahe. Gamitin niyo po akong lingkod ninyo na talagang mga salita ninyo po ang lalabas sa aking bibig. At talagang kung ano ang gusto niyo sabihin sa bawat isa ay talagang yun ang maging katotohanan ngayong umaga, Lord God. Kaya tinataas lang po namin ang lahat ng ito, tinataas namin sa matamis niyong pangalan. Amen. Maaari na po tayong umupo. Kaya yun po yung babalik ko po yung titulo po natin ngayon, isang cheerful giver. Yun po yung paalala na pinalimula po ni Pablo kanina na dapat ay pag nagtatanim ng marami ay nag-aani ng madami. Pero titingnan po natin kung ano po ba talaga ibig sabihin or mga katangian pag sinabi po natin cheerful giver or masayahing nagbibigay. Unang-una po nun, ang masayahin po nagbibigay ay nagtatanim po ng sagana. So, sa unang parte po ng paalala, sa verse 6, sabi po niya, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng madami ay umaani ng marami. So, wala po si Tito Ando, no? Pero familiar po siguro siya sa pagpa-plant ng mga
tanim kasi po binibigyan po niya ako ng lemongrass before. Pero hindi ko po alam kung may mga plantito o plantita dito na mahilig din pong maghasik or magtanim ng mga halaman. Pero yung hasik or pagtatanim po na tinutukoy dito, ano po kaya siya? Kasi hindi po siya tanim po na physical na halaman. Ano po ba talaga ang tinutukoy ni Pablo sa konteksto na binabasa natin? And malamang ang pinakaunang kahulugan po nito ay yung mga pangangailangan po ng iglesia, particular po na pinansyal na pangangailangan. Sa ibang verses po, masasabi po natin ito kasi ang ginamit pong salita ni Pablo ay ang pagtukoy mismo ng blessing or tulong na nakakatulong sa misyon na pinapalaganap ang salita ng Diyos. So parang dito po sa Lord of Life, pag nagpapadala po tayo ng mga misyonero, meron po tayong suporta na pinapadala sa kanila. Ganong tulong po ang kanyang tinutukoy. Pero parte din po ng mga tinatanim ay hindi lang po suporta para sa iglesia, kundi tulong po or investment sa mga tao na nangangailangan, hindi lang po sa loob ng church, kundi pati po sa ibang mga komunidad. And ano naman po ibig sabihin pag sinabi nating sagana or madami? Kasi ayon po sa basihan ng mga tao, pag sagana po, di ba, napakarami, no? Maraming ani. Pero kaninong standard po ba ang tinutukoy ni Pablo pag sinabi po niyang marami? Anong basihan po nung sagana ang kanyang tinutukoy dito? Makikita po natin mamaya na ang kinikilala po ng Panginoon ay kung ano man ang maliit sa iba ay malaki po para sa kanya. And hindi po nagbigay ng specific na amount si Pablo na ang naghahasik ng 100 pesos ay aani din ng 100 pesos. Hindi po specific si Pablo sa kanyang pagbigay ng hikayat sa kanila, kundi ginamit po niya ang salitang sagana. Pero ano nga po ba ang sagana sa mata ng Diyos? Unang-una po, titingnan po natin na nagtatanim po ng sagana ang masayahing nagbibigay. Sa kanya pong pagbibigay ng may bukas palad na puso. Pag titingnan po natin yung talata ngayon, babasahin po natin, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. As usual po, ang tinitingnan po ng Panginoon ay ang ating mga puso. Pero anong klaseng puso po ang tinutukoy dito? Unang-una po, sabi, ayon sa sariling kapasyahan. Dapat po may puso ng pagsunod. Dapat ikaw yung nag-decide na ito ang ibibigay ko. Sarili mong kapasyahan. Hindi po tayo dapat magiging mapagbigay kung hindi naman ang galing sa atin yung desisyon na gawin yun. At ang mahalaga po sa Panginoon, yung obedience po o yung pagsunod, yung willingness. Hindi po yung amount kung gaano kadami yung binibigay. Sabi po sa chapter 8 verse 12, magbigay kayo ayon sa kung ano ang makakaya, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya, at hindi ayon sa hindi nyo kaya. Kung natatandaan po natin yung kwento ng byuda na nagbigay lamang ng kakaunting salapi bilang offering or kaloob niya. Sabi po ni Jesucristo noon, ang inihandog ng byudang yon ay higit na marami kaysa sa inihulog na lang lahat. Nakikita po ng Panginoon na kahit kung ano man ang ibig sabihin nun sa'yo, kung onti lang yan na piso o onti na salapi, ay mahalaga pa rin yun sa'yo. Magiging mahalaga din po ang pagtrato niya dito. Sunod po, sabi niya, maluwag sa ating loob at hindi napipilitan lamang. So yung ibibigay po sana natin ay halagang napag-isipan po natin. Kasi paano po tayo magkakaroon ng maluwag na loob kung gipit o stress na nga tayo sa pangangailangan natin, tapos pinipilit pa nating magbigay ng sobra-sobrang halaga. Hindi po magiging maluwag ang ating loob. Wag ganun. Share ko lang po, hindi ko po alam kung nakita po ng ilan sa atin. May isang nag-post po, and medyo blurred po yung photo, pero may nakakita po ng nagpaskil sa loob ng isang jeepney. Hindi na po,
Alam naman po natin na talagang mahirap magpasada ngayon dahil po sa taas ng presyo ng gas. And ang nilagay po niya, sabi niya, baka pwede pong magpadagdag sa inyo ng pamasahe. Kahit magkano lang po yung bukal sa loob ninyo. Ganon din po ako sa inyo. If ever nakulang ang pamasahe nyo or wala kayong pamasahe, magsabi lang po kayo sa akin at isasakay ko po kayo. Sabi niya, wala namang pong pilitan. Pero pakiusap lang po siya ng driver kung ano lang po ang kakayanan or willingness ng bawat pasahero. Naisip ko po, sa konteksto po ng pagbibigay, kung ari, sumakay po ako ng jeep at ito ang humarap sa akin. Ano po kaya ang unang mararamdaman ng aking puso? Magiging maluwag po ba ang aking loob na magbigay? Or meron po bang, ay, hihingi na naman, extra pa, igipit na rin ako? Or hindi lang po ganitong senaryo, kundi kung may humihingi po sa atin sa labas, or kaya sa loob ng church, ano po yung unang isip, yung unang emosyon na nararamdaman natin? Paano po pag humarap na yung offering bag na pinapasa sa iglesia, ano po yung unang dumadating na emosyon sa atin? Maluwag po ba ang ating loob sa pagbibigay sa kaharian ng Diyos? Sabi din po, dapat hindi pilit or under compulsion. Totoo po na may responsibilidad po tayo sa iglesia na magbigay. Katotohanan po yun. Kasi tapat po ang Panginoon sa atin, kaya dapat maging tapat din po tayo sa Kanya sa ating mga offerings. Pero kung labag lang din po ang loob natin sa paglalagay ng tithes, hindi rin po nakakalugod sa ating Panginoon ang alay nating iyon. Dapat po willing gift na walang kapalit. Hindi po dapat umaasa na babalik ito sa atin. And dapat po cheerful, may kagalakan, masiyahin tayo nagbibigay. Kung masaya po tayo na kahit gipit na po tayo at maaari na kaya po nating magbigay, sigurado po makikita ng Panginoon at matutuwa po siya. Pero yung galak po na tinutukoy dito, sa tingin ko hindi naman po kailangan, yay! Happy ako magbigay. Kundi may katanggapan po at may kapayapaan na nagtitiwala tayo sa Diyos na hindi po niya tayo hahayaan na mawalan din. Yun po yung kagalakan sa tingin ko na tinutukoy sa ganitong usapan. And ganun din po, ano po ba ang modelo na napapakita natin sa mga anak natin, sa mga disipulo natin, tuwing nagbibigay po tayo, hindi lang po sa church or sa ibang tao. Yung mga tatay o nanay ba natin naririnig, ay, yan na naman, naghingi na naman si ganito. Or parang sa mga kaibigan natin, parang ano ang modelo or witness na napapakita natin sa kanila. Hindi ko po dinideny na mahirap po ang panahon ngayon. Paano po tayo ngayon makakapagbigay ng may maligayang puso sa ating loob? Saan po natin hahanapin yung lakas para gawin ito? And doon po papasok ang ating sunod na punto. Nagtatanim po ng sagana ang masayahing nagbibigay dahil po sa pagbigay ng Diyos ng kanyang kabutihang loob. Dahil ang Diyos po ang nag-empower sa ating magbigay. Siya po ang nag-provide at nagbibigay ng mga biyaya na pwede nating ibigay sa iba. Buti na lang po ang Panginoon natin na hindi po apektado ng kahit anumang mangyari sa mundo. No? Kahit may gera pa or inflation, lagi po siyang soberanya, lagi po siyang mapagbigay. And sabi po sa verse, higit pa sa inyong mga pangangailangan ang kaya niyang ibigay sa atin. At totoo po ito no, lumang tipan pa lang, sabi sa verse 9. Sa Kanya po nanggagaling yung kakayahan natin mismo na magbigay. Sa Kanya po nanggagaling lahat ng blessings na maaari nating ibahagi sa ibang tao. Ang kakayanan po nating magbigay, nagsisimula po ito sa pagiging mapagbigay po mismo ng Diyos. Yung generous character na meron siya. And marami pong ebidensya sa Biblia na makikita po natin yung generous character na ito. Hindi na po natin kailangan lumayo. Sa creation lang po mismo, sa paglikha niya sa atin, kita po natin kung gaano kasagana ang kanyang paglikha. Hindi lang sa atin, kundi sa buong daigdig. Sabi sa Psalm 8,
3 to 4, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng inyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na inyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Ang Diyos po na gumawa ng daigdig, siya po din mismong may nagmamahal sa atin at may pakialam sa atin. Napakalaki po ng universe, pero may pakialam po siya sa kinakain natin araw-araw. And siya pong may kakayanan bigay ng kahit anumang kailanganin natin. Kung walang hanggan ang kanyang kapangyarihan sa paglikha, paano pa po sa pagbigay ng ating probisyon sa pang-araw-araw? Pero ano nga ba po ang mga hadlang? Kasi madali pong sabihin, no? Na, God provides, God will be powerful and give me lahat ng kailangan ko. Pero ano po yung mga hadlang o balakid sa ating kakayanan o kagustuhang tumulong sa iba? Kasi kadalasan hindi naman po natin ayaw magbigay, di ba? Parang usually po may mga rason kung bakit hirap po tayo. At kadalasan yun po ay yung pag-aalala or scarcity or kakulangan po ng ating kayamanan or pag-aalinlangan. Ito po yung mga kalaban ng ating pagtitiwala. And may mga ilang pong halimbawa kung saan nagiging mindset na po ngayon ay paano ba tayo maghahanda? Kasi may anxiety po, nag-aalala tayo. And gusto natin makalamang pag dumating na talaga yung matataas na presyo. Marami na pong instances kahit po sa balita, meron pong mga nag-hoard ng mga gamit or ng gas para po ay kumbaga makasarili na lang po ang purpose. Or hindi naman po necessarily laging makasarili. Ako po may mga kaibigan na nagtatanong, nagpa-full tank ka na ba kasi bukas tataas na naman ang presyo? Or bumili ka na ba ng groceries kasi baka mamaya biglang, yung energy crisis maubusan. Natural po na mag-alala. Natural po na may anxiety po tayo sa mga pangangailangan. Kahit nga po yung mga pinakamayayamang tao sa buong mundo, kahit po sila naghahanap ng extra na paraan para po maghanda sa hinaharap. Tulad ng gera. Natural po talaga sa tao na may anxiety ka sa hinaharap. Pero sa Biblia po, hinihikayat po tayong labanan yung pag-aalala na to sa pagtingin po sa buhay na walang hanggan. Yung eternal po ba? Laban sa pansamantalang buhay dito sa lupa. Kasi ang kayamanan po sa lupa, nasisira lang yan at maaaring makuha o mawala o nakawin. Hindi po natin maaasahan, di tulad ng matibay na pundasyon na meron po tayo sa langit. Pero hindi naman po ibig sabihin na, okay, masisira naman din pala yung mga savings ko. Gagastusin ko na lang, magsha-shopping na lang ako, or gagamitin ko na lang para sa travel, ganyan. Sana po hindi ganun ang ating mindset. Kasi sabi pa rin po sa Biblia na malinaw po na maingat pa rin dapat tayo at inaalagaan natin ang ating pinaghirapan na inipon. Malinaw po na mas nakakalugod po sa Diyos tuwing ginagamit po natin yung kayamanan na yun para po sa kanyang kaharian at gawain. At para din naman po sa ating mga sarili, basta po hindi po in excess at para po sa kanyang eternal glory. And pag ginawa po natin yun, hinanda po niya tayo at bibigyan ng kakayanan at sapat na pangangailangan. At sadya na sinabi niya, ginagawa niya to para daw maipasa natin sa iba. Sabi po sa verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay ng inyong mga pangangailangan. Kita po natin how God is faithful or tapat sa ibang mga tao. Pero ako personally po, minsan maaaring matanong po natin, pero parang ang daming tao pa rin nagkakulang. Lalo na po yung mga magsasaka. Minsan po naghihirap pa rin po talaga sila. Paano natin mapagkakatiwalaan ng Diyos sa mga ganong oras? Ang tiwala po ay lagi nating pwedeng ilagay sa katotohanan na tapat po ang Panginoon at maaaring katapatan po na pinapakita niya ay iba sa ating inahasahan tulad ng kanyang presensya or spiritual na gantimpala. At doon po papasok ang second point natin. Kasi kadalasan po ang itsura ng probisyon sa mata ng tao ay kayamanan
or material na mga ari-arian. Pero ano po ba yung ani talaga na nilalarawan sa teksto? So ang masayahing nagbibigay po, umaani po siya ng sagana. Pag sinabi pong umaani ng sagana o ng madami, maraming pera po ba? Napapayamanin tayo ng Diyos? Marami na pong preachings, well, sa prosperity gospel po, or mga modern false teachings kung saan, if you have 1 million, God will give you back 2 million. Na kumbaga parang pyramid scheme ang nangyayari. Na pag naglagay ka ng offering, babalik yan sa'yo like 5 times. Ganun po ba ang maani ng madami? Pero sa katotohanan po, ang Christianity po, or pagiging Kristiyano, hindi po dapat siya magiging mas dali. Hindi po siya like, get rich quick, na mayaman na ako agad. Ang pag-aani po na tinutukoy dito ay hindi necessarily yayaman ka. Maaring oo, yayaman ka, pero hindi lagi sa pinansyal na kayamanan. Mas angkop po isipin na yung ani na tinutukoy dito ay kabutihang nabibigay sa iba. At yung sapat po na pangangailangan na pinangako niya kanina. Sa kabaliktaran po, ang punto po ng pagbibigay, hindi para po makakuha ng higit pa, kundi para mas malaking biyaya tayo sa buhay ng iba. Pag ginagawa po kasi natin yon, nalalwalhati natin ang Panginoon. Kaya po, ang masayahing nagbibigay po ay umaani ng sagana sa kanyang pagbulhati sa ating Panginoon. Ano po ang basehan natin dito? Sa verse po, medyo mahaba, pero marami pong instances na sabi, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinadala ninyo sa kanila. Sabi po, dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ng pangangailangan ng mananampalataya, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Sapagkat pinatutunayan ninyo na sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita. Dahil sa pagtulong ninyo sa kanila, pupurihan nila ang Diyos. Throughout the passage po, marami pong pagkakataon kung saan nabigyang puri at glory ang Panginoon. Papuri. Hindi po ba ang malwalhati at mapasalamatan ng Panginoon? Yun po ang pinakamalaking gantimpala at ani na maaari po nating matanggap. Na nag-glorify natin siya, na-achieve natin yung gusto nating gawin in following Him. Balikan ko lang po ng saglit yung konteksto ng Macedonians kanina, tsaka yung Corinthian church. Sabi po, magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. Kasi po, sa mga nakaraang chapters, dahil nag-promise po yung Church of Corinth na, magpapadala kami ng malaking suporta, sabi po sa verse 2, dahil dito lalong sumigla ang mga taga-Macedonia sa pagtulong nila. So nahikayat po ng pangako ng Corinthians na tumulong lalo ang mga taga-Macedonians. Kumbaga nahikayat nila ang bawat isa na, tutulong kami, at nakita nila yon, tutulong din kami. Yun po yung epekto ng pangako ng mga Corinthians na magbigay. And ang pagiging mapagbigay po ba ay nakakahikayat sa iba din sa atin na tumulong sa gawain ng iglesia. Sa Lord of Life po ba, may mga panahon na nabibless po tayo sa pagbibigay ng iba, sa generosity ng ibang tao. Ako po natutuwa at laging naiengganyo tuwing nakakakita po ako ng simpleng acts of generosity po sa church. Bilang pianista po, medyo nasuki na po ako sa mga libre or pakain ng mga worship leader. Lagi po akong thankful, hindi naman po pilitan yun. Pero lagi po akong thankful na nakaka-receive ng ganong blessings. Or kaya naman po mga kapatid na bigla na lang magbibigay sa'yo ng regalo na floor rug or sibuyas. Or kaya naman yung mga may uwi galing bakasyon. Mga simpleng act lang po na ganon. Or tuwing may fundraising po, tulad ng youth camp, or yung may riniraise tayong Sunday school pledge cards sa likod, nakaka-bless po at laking galak sa aking puso. Kada pirma pong makita ko sa mga listahang yun.
Sana po ay nahihikayat natin ang bawat isang magbigay. And mananampalataya man o hindi, I'm sure makikita po nila na, ganito pala sumunod kay Kristo. Ganito pala ang sumusunod sa magandang balita. Makikita po nila ang katapatan ng Panginoon. At hindi po ba natural naman na pagsapat po ang ating pang-araw-araw na kailangan, ang ating pinaka-basic na mga needs tulad ng pagkain, tulog, health, mas masaya at positibo po ang ating paglilingkod at pakikitungo sa ibang tao. Kasi kung nagkukulang tayo at nangihina, minsan mas nasasamba at nakikita po natin ang Diyos. Pero kung healthy, busog at hindi po tayo nag-aalala, mas equip po tayo para gumawa ng mga tungkulin sa iglesia. Kaya parte pa rin po ito ng paglingkod at parte po ito ng ministeryo sa iglesia. And hindi po ito nakakalimutan ng Diyos. Kaya sinisigurado po niyang sapat tayo tuwing maglilingkod tayo sa Kanya. Kaya nga po, parte rin po nito, umaani po tayo ng sagana sa pagtanggap po ng sobra-sobrang biyaya ng Diyos. Sinabi ko po kanina, hindi po yayaman or hindi po like bigla kang magiging bilyonaryo. Pero marami pong iba't ibang paraan kung papaano tayo binibiyayaan ng Diyos dahil sa ating katapatang magbigay. Makikita po natin sa mga talatang ito. Suriin po natin, simulan po natin sa verse 8. Magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. Higit sa inyong mga pangangailangan at pasasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Sa English po, enriched in every way. Lahat po ng pangangailangan natin, hindi lang po yung physical, pati po yung emotional, spiritual, social needs po, bibigay po niya sa atin. Kasi every way nga daw po hindi niya kahayaang maubos ka sa inyong pagbigay. Sa Proverbs po sabi, one who waters will himself be watered. Pag nagdilig ka po ng ibang tao, ikaw mismo ay didiligan din ng Diyos. Hindi po niya hayaang maubos ka, na mag-dry ka, ma-drain ka. Tuwing tumutulong po tayo sa iba, tayo din po mismo nabibigyan niya ng kaganapan at kasaganahan. And consistent po yun sa iba-ibang mga churches. May time po na ganun din po ang ginawa niya para sa church ng Philippians, na nagbigay po sila ng pinansyal na tulong kay Pablo, kaya naman po nagresulta din po na lahat daw po ng kanilang pangangailangan ay sinagot ng Panginoon. Kung consistent po ito sa ibang churches sa Biblia noon, malamang consistent pa rin po ito hanggang ngayon sa Lord of Life. Makikita po ng Panginoon ang ating offering at sisiguraduhin po niya na hindi tayo mangangailangan ayon sa kanyang sukatan. Sa verse 11 naman po, pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. Nagiging cycle po ito kasi tuwing nakakatanggap po tayo ng biyaya sa Diyos, napapagana at na-empower po tayong ibigay at maging generous po sa ibang tao. At mas nagiging tutok din po ang kalooban natin sa kalooban ng Diyos. At mas open at natatanggap po natin yung spiritual niyang mga regalo. At sabi nga po sa verse, magiging sapat tayo dahil lagi tayo makakatulong sa ibang tao. And sa verse 14 naman po, sabi, buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas niya sa inyo. Dahil daw sa biyaya, kaya sila nananalangin. Isa po sa pamamaraan kung paano tayo bibiyayaan ng Diyos ay through the prayers of other people or sa panalangin ng ibang tao. Tuwing tumutulong po tayo, natural po, di ba, na pag may natulungan ka, may mabubuo kang relasyon doon sa taong yun. Kung nagtutulungan po tayo sa loob ng iglesia, natural po na may komunidad po tayong mabubuo dito sa Lord of Life. At kung malaya po tayo nagtutulungan sa bawat isa, yun po yung biyaya na ibibigay niya sa atin. Yung may komunidad ka po, at yung anxiety at pag-aalala na tinutukoy ko kanina,
maaari po nating ipagkatiwala sa iba. At ganun din po, maaari po nating buhatin ang problema na dinadanas ng ibang mga kapatid. Napakalaking biyaya po nun. Hindi ko po ma-stress enough kung minsan po may mga kaibigan ako na nagsasabi na parang wala kang community, feeling ko wala akong community. Pero parang hindi mo alam saan ka titingin or hindi mo alam saan ka tatakbo. Pero grateful po ako kasi sa Lord of Life, meron po tayong pamilya na pwede po natin hingan ng tulong ang bawat isa. And kaya lang po natin nagagawa yun ay tuwing tumutulong po tayo sa isa't isa. At nagbibigay ng suporta. At maliban po sa pagiging witness natin sa mga kapatid dito, paano po kung magagawa rin natin to sa labas ng church? Sa mga komunidad na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Sa komunidad na nakakakita sa atin every week, nag-a-attend ng church. Ano kayang ginagawa nila doon? Ano po kaya ang magiging tugon nila kung matutulungan sila ng mga taong hindi naman nila kaparehas ng paniniwala? Mahirap po ang panahon ngayon. No? Marami pong projections na hindi po gagaan agad-agad ang mga susunod na buwan. And pag-isipan po sana natin bilang isang iglesia kung ano ba ang maaari nating gawin upang ipakita sa ating mga kapatid na mapagbigay din tayong mga Kristiyano. Paano kaya natin ito magagawa? Hindi lang po para sa Lord of Life, pero para po sa mga komunidad na nakakakita sa atin. Hinihikayat ko pong pag-isipan natin lahat to. Hindi lang po yung mga manggagawa ng church or council, kasi kakaunti na nga po ang ating workers. Pero lahat po tayo ay parte ng kanyang iglesia at kaharian. At lahat po tayo ay may papel na tumugon sa biyaya na pinaparamdam niya sa atin. Sa mundong makasarili po, kung saan madami ay diskarte na lang or bahala ka na dyan, ang laging nakakasanayan natin, kakaiba po dapat tayong mga Kristiyano. Mahirap po ipaliwanag kung bakit mapagbigay pa rin dapat tayo kahit kulang na rin tayo or kahit nahihirapan na rin tayo. Pero sabi nga po mismo sa talata, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Hindi po kayang ipaliwanag yung ganitong ugali o puso. At nanggagaling po ito lahat sa Diyos. Ang Diyos po ang pinapasalamatan ni Pablo. Sabi niya, pasalamatan ng Diyos. Hindi po pasalamatan ng Corinto o pasalamatan ng Macedonia, kundi ang Diyos. Siya po ang nagbigay ng lahat. And minsan mahirap pong magbigay ng may masayahin na puso, pero magiging madali po ito dahil po sa ating Panginoon. Magiging cheerful giver po tayo dahil binibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan upang maging mapagbigay. At sa pagbigay po natin sa iba, ay ninawalhati natin siya at makakatanggap po tayo ng walang hanggang espiritual na kaloob. Parte po yun ang ating tema this 2026, Reaching the World, Raising the Workers. Mahalagang aspeto po ang pagbibigay sa ganitong gawain. Dahil parte po ng dakilang utos na Diyos na magdisipulo po tayo at ipalaganap ang kanyang salita. Pero natural po na may mga pisikal na pangangailangan ng mga tao na maaaring humadlang sa kakayanan na mag-commit or magdisipulo sa iglesia. Pero kung natutulungan po natin ang isa't isa sa ganitong aspeto, mas magkakaroon po tayo lahat ng oportunidad na ibigay ang ating oras para sa Panginoon. Mas may equip po ang bawat isa upang magbigay sa iglesia para po sa ikabubuti ng ministeryo at komunidad kahit po sa labas ng iglesia. And pag makita rin po ito ng mga hindi pa naniniwala sa Diyos, maintindihan po nila kung ano nga ba ang karakter ng Diyos na sinasamba natin, mga Kristiyano, at maaanyayahan po silang lumapit sa Kanya. Salamat po sa Diyos sa walang tigil niyang biyaya at sa sagana po niyang pagmamahal sa ating lahat. Salamat po. Salamat po ang nila sa napakita ng mensahe. So, ayun po ang tumatak sa akin sa mensahe na talangin natin dyan, guys, yung magbigay tayo
inyong mga kaya, sapagkat kung may hanggaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong mga kaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Ngayon po ay dadako tayo sa ating tithes and offering at tatawagan ko po si Ate Aki at si Ate Nika. Tumayo po tayo lahat at awitin po natin ang doksan. Ngayon po ay tatawagan ko po si Ate Joanna para po sa ating announcement. Ngayong umaga po sa ating lahat. 9:30 a.m. pa rin po tayo next week para sa ating worship service. Ako po ang worship leader para po sa araw ngayon at ang ating preacher po ay si Pastor Joel Togle sa 1 Peter 3:15-16, ready and able. Patuloy po natin pinapaalala na ang ating days of prayer ay ginaganap po every first and third Saturday of the month. 7 o'clock a.m. po dito po sa Doña Carmen. So meron po tayong breakfast fellowship pagkatapos po ay sinusundan ito ng ating prayer proper. Every second and fourth Sunday of the month naman ang ating Kids Sunday School dito rin po sa Doña Carmen sa baba, sa first floor. At 8 o'clock a.m. po ito ginaganap bago po ang ating panambahan. Paalala rin po na meron pong ongoing na fundraising effort ang ating Kids Sunday School, na meron po tayong pledge board na nasa likuran kung saan pwede po tayong kumuha ng amount na pwede natin i-donate para sa ministry na ito. At iabot lang po natin ito sa ating Sunday School Ministry Coordinator na si Tita Oxy Siri. Patuloy po natin ginagawa ang ating Disciples Meet Up at ang sunod po na meeting ay sa April 19, Sunday, 1 to 4 p.m. dito po sa Doña Carmen. At ang ating topic po ay fake news and the good news, tackling the problem of misinformation as Christ followers. Ang ating pong guest speaker na darating sa araw na yun ay si Alex Jemima Castro. Siya po ay ang head ng Public Affairs ng Digital Public Affairs ng GMA Network. So meron po, maganda pong topic ito, lalo na po ngayon sa age na hindi po natin alam kung ang ating nababasang balita ay totoo ba o hindi. So lahat po ng disciples at small group leaders ay imbitado na dumalo sa April 19 sa ating Community of Disciple Makers Meetup. Meron po celebrate ng kanyang birthday this week. Si Ate Sasu Dayan ay mag-birthday po sa April 17. Meron po ba akong na-miss na mag-celebrate? Sige po, awitan po natin si Ate Sasu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ate Sa. Para po sa ating first time visitors, kasama po natin ngayon si Ate Leonora. Welcome to Lord of Life. Salamat at kayo ay nakapunta kahit busy po kayo. Meron pa po ba tayong first timer pa? Yes po.
sa generosity ng mga tao doon sa Sunday School Pledge. Pero last Sunday, naalala ko po yung babaeng, yung yuda na nagbigay ng konti. May lumapit po sa akin, alam kong kapos siya, pero nagbigay. Para sa akin po yun ay isang testimony ng generous giver. Alam ko po yung iba, hirap na hirap sa kondisyon, pero patuloy po nagbibigay para sa Sunday School. God bless you po. Ayan, praise God po. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, pwede po tayo magkamayan pagkatapos ng ating panumpa. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa mensahe ng Belating ngayong umaga mula kay Janina. Maraming salamat, Lord, sa natutunan namin. Sa paalala na kailangan po namin maging cheerful lagi at maging tapat sa pagbibigay ng handog sa inyo. Salamat sa kabutihang loob ninyo sa paggabay sa amin, sa pag-provide ng mga provisions at mga blessings, Panginoon. Dahil alam namin na lahat ng mga ari-arian namin at kayamanan ay galing sa inyo. Salamat po sa kaloob niyo sa amin at naway magamit po namin ito para makapaglingkod po kami sa inyo. Marami pa rin mga kababayan namin na hihirapan, Panginoon. Pero alam namin nandiyan kayo para tulungan kami at tulungan sila. Alam po namin na meron kayong plano sa buhay namin, naway gamitin ninyo kaming lahat at handa kami sa mga hinaharap. Magtiwala lang po kami sa inyo. Tunay po kayong Diyos na mapagmahal at alam po namin na nandiyan kayo lagi para sa amin. Turuan po niyo kami na maging mapagmahal sa kapwa at tapat sa pagbibigay at tumulong pinansyal sa mga aming mga kapatid. Salamat, Lord, at gagawin po namin ang aming mga tungkulin. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Lahat po ito itinataas ko sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat. Tanggapin po natin bastos ang Panginoon sa Ephesians 3:19-21. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at gayoy magpuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa at paglalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Para po sa ating panghuling awit,